So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito no? So, dyan po sa nanonood ng live ngayon, ano yung isa sa pinakamalaking fake news na nilalabas po ng mga DDS? Yung isa, di ba? Kasi ito no, sabihin ko na. Ang isa po sa pinakabobo at pinakatangang fake news po na nilabas po ng mga DDS ay hindi daw po si Presidente Bongbong Marcos ang nagpapalakad ng Pilipinas, kundi yung asawa niya. Di ba? Naalala nyo yun, di ba? Ayan ang sinasabi ng mga DDS na si Presidente Bongbong Marcos daw po ay under disaya at ang nagpapatakbo daw po ng Pilipinas, hindi daw po si PBBM, kundi ang Presidente, kundi si First Lady Lisa Marcos. Okay. So, ganyan po talaga kasinto-sinto itong mga DDS. Di ba? Ang hilig nilang gumawa ng kwento. Di ba? Nabangag, nasa pideya daw si PBBM, tapos ngayon naman, di ba si First Lady Lisa Marcos daw po ang nagpapalakad ng gobyerno. Yun nga lang mga kababayan, kinontra ito ni Sara Duterte nang hindi nila inaasahan. Sabi ko sa inyo si Sara Duterte walang pakialam sa inyo. Oh, si Sara Duterte pa wala pong pakialam sa feelings ng mga DDS kung sa totoo lang. Di ba? So ito no, ito yung statement kanina ni Sara Duterte no. Ito ay nabalita to kanina. Okay? So sabi dito no. Okay? First Lady had nothing to do with my death resignation. So, balita to kanina. So, tinanong kasi si Sara Duterte na meron bang kinalaman si First Lady Lisa Marcos sa pagre-resign mo? Sabi ni Sara Duterte, wala. Well, akala ko ba si Lisa Marcos yung nagpapalakad ng Pilipinas? Akala ko ba ganon? Akala ko ba si Lisa Marcos yung nag-a-appoint? So ngayon, sana kasi, ang sinabi ni Sara Duterte meron. Di ba? So walang pakialam si Sara Duterte sa narrative po ng mga DDS. Tingnan ninyo. Sabi dati ng mga DDS dati, nung nag-resign si Sara Duterte bilang Deputy Secretary, tuwan-tuwa sila, tuwan-tuwa sila Panelo, tuwan-tuwa sila Harry Roque, pati yung mga bobong DDS tuwan-tuwa. Nag-speculate kagad sila. Ang sabi nila, o kita nyo, ang-resign na si Sara Duterte. Oh, siya na ngayon ang bagong muka ng oposisyon. Si Sara Duterte na ngayon ang magiging muka ng Maisog Rally. Ano nangyari? Wala. Hindi nagkatotoo. So wala siyang pakialam sa inyo. May sariling mundo talaga si Sara Duterte. So ito lang no, medyo medyo interesting kasi ito eh. So sabi dito, Vice President Sara Duterte on Thursday categorically denied that First Lady Lisa Araneta Marcos, di ba, had something to do with her resignation as Secretary of the Department of Education. So, sabi pa dito, okay, Vice President Sara Duterte on Thursday, so okay na pala. No, sabi ni Sara Duterte, no, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, kailangan ng sit down kasi hindi siya isang rason lang. Nakabuhol-buhol na siya na maraming rason. So, ang rason talaga ni Sara Duterte kung bakit siya nag-resign, ang dami na rong reason. So, ganito kasi mga kababayan eh. Kung totoo po talaga na si First Lady Lisa Marcos ang nagpapalakad po ng Pilipinas, dapat binulgar na po ni Sara Duterte yan. Especially na si Sara Duterte po ay parte po ng gabinete ni PBBM. Di ba? Oh, explain pa natin mamaya yan. Oh, tingnan natin. Teka lang, may nakita akong comment. Actually, totoo to. Sana yan. Si Marcoleta. Mukhang DDS talaga si Marcoleta, no? DDS talaga si Marcoleta. So ito, panoorin nyo to ah. Ito yung sabi ni Sara Duterte. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Pero gist, ma'am. Anong gist? Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbo vice president. Meron siyang sa trabaho at meron siya sa bayan. May kinalaman po ba si First Lady sa pag-resign niyo po sa Mahaba siya na kwento and we will need a sit down. Ma'am, politika ba ma'am? Politically motivated decision? Yun nga, sabi ko, siya, personal, trabaho. So, halo-halo. Oo. Pero ma'am, may kinalaman po ba si First Lady dito?
No. Kasi wala naman din Ayan na, ang linaw na sinabi ni Sara, no? No, wala daw. Oh. Kinalaman po ba si First Lady dito? No. Kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Thank you, ma'am. Oh, yan ha. So, yun. So, wala na, debunk na, 'di ba? So kasi mga kababayan, no, ang sinasabi ko kasi sa inyo, si Sara Duterte po kasi parte po ng gabinete ni PBBM. So, ayan. So, ito yan eh. So, kapag merong cabinet meetings mga kababayan, ito lumang picture na to eh, ng cabinet meetings po ni PBBM tsaka ng mga gabinete niya, mga appointees niya. So, si Bersamin, andito na si Bersamin. Si ano, yan si Sara Duterte kaharap niya, tapos si ano yung nakatalikod si Boying, di ba? Si Clarita Carlos nandito pa. Okay. So ngayon kasi, ito yung hindi po talaga makuha ng mga DDS eh. Di ba? Kasi kung si First Lady Lisa Marcos po kasi, yung pinaka nagpapatakbo ng gabinete ni PBBM, dapat alam po ni Sara Duterte yan. Especially nakasama si Sara Duterte sa mga cabinet meetings. Dapat makikita yun eh. Di ba? Dapat makikita yun. Dapat makikita ni Sara Duterte yun. Napakatanga niya naman pag hindi. Hindi siya cabinet aparador. Grabe ka naman. Hindi nga na nakukuha niyo yung point. O so saan kayo mas maniniwala? Dito kay Sara Duterte o kay Maharlika? Di ba? And by the way mga kababayan, si Maharlika pala may bagong kaso pala, no? Pangatlong kaso ni Maharlika sa Amerika parating na. Oh. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan. So ibig sabihin nito, 'di ba? Fake news po talaga yung nilalabas nila. Ito yung mga bagay na mga analyzation na hindi po kayang arukin ng mga DDS vlogger. Kasi para sa kanila, masiraan lang nila yung presidente, okay na sa kanila kahit sobrang illogical. Oh. So ngayon, excited na ba kayo sa bagong kaso ni Maharlika, 'di ba? At ito pa malupit mga kababayan. 'Di ba? Bukod sa wala tayong nakitang maayos na sagot ni Sara Duterte kung bakit siya nag-resign, ito pa yung malupit. Sabi niya pa dito, 'di ba? Sara Duterte rejects invitation to endorse 2025 midterm poll bets. Oh. 'Di ba? So anong kwento nito? So ang kwento nito mga kababayan, hindi daw mag-i-endorso si Sara Duterte ng senatoriables sa 2025. Maging maging lineup po ni PBBM or lineup man ng PDP laban. Wala siyang pakialam. Oh. So ang akala ko ba, sabi ni Harry Roque, sabi ng mga DDS, si Sara Duterte ang magiging bagong mukha ng oposisyon. Oh. Akala ko ba ganon? Bakit ayaw niya mag-endorso sa 2025? Ewan ko lang kung niloloko na naman tayo ni Sara Duterte, pero ito yung sinabi niya ngayon. Kasi alam naman natin na loko-loko to eh. Di ba Kuya Inaro, di ba? Alam naman natin loko-loko si Sara Duterte eh. Hindi, parang mas maganda basahin natin yung statement niyang katangahan, no? So sabi niya pa dito. Okay, taga lang. Ito balita to kanina, July 18. Okay. Sabi niya, Vice President Sara Duterte said on Thursday, July 18, 2024, that she has initially rejected, so initially pa lang pala, no? Hindi pa pala final, okay? She has initially rejected the invitation of President Ferdinand Marcos Jr. and her father, former President Rodrigo Duterte, to help in the endorsement of their respective bets for the 2025 midterm elections. So ngayon, ang sabi ni Sara Duterte, tatay niya at saka ang Pangulong Bongbong Marcos, nireject niya raw po yung nireject niya daw po yung invitation na mangampanya. Well, ito lang no. Kung totoo man nagagawin ni Sara Duterte to, malinaw na po ang lahat. Naiipit lang po talaga siya sa tatay niya at saka sa presidente. Ganun po talaga kapag medyo mahina ka sa analyzation.
Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Isipin mo nga naman, di ba, syempre, kapag tatanga-tanga ka talaga, medyo ang hirap talagang balansehin yan. Yung tatay mo, di ba, yung tatay mo sinto-sinto, tapos yung presidente naman, magkaalyado kayo. So, mahirap talaga balansehin yan. So, hindi talaga kayang arukin ni Sara Duterte yung mga ganyang klaseng mga senaryo. Wala eh. Mahina talaga eh. Oh. Sabi niya pa dito, no? In an interview following the turnover ceremony at the Department of Education, the Vice President said she is still thinking about what direction she is going to take in relation in the midterm polls in 2025. Okay. Ay, nako, Diyos ko na yan. Ewan ko ba? Sakit sa ulo nito ni Sara, no? Ewan ko ba, no? Binoto nyo eh. Binoto kasi ni Kuya Inaro to eh. Oh. So sabi niya pa dito, no? Continue lang natin. Sabi pa dito, before ako mag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali. Tumulong sa administrasyon para sa mga senators, senator candidates, at sabi ko sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm election. So hindi siya sasali. Sa isa namang pagkikita namin ni former President Duterte, by chance nakita kami ni former President Duterte, inibitahan niya rin ako ng mga kampanya. Tumulong sumuporta para sa candidates ng PDP. So sabi ko rin sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm elections. Okay. So, sinto-sinto talaga. Hindi, no. Hindi. To be fair. Okay. Ito yung sinabi ko kanina eh. Kung gagawin talaga ito ni Sara Duterte, 'di ba? Isa lang ibig sabihin noon. Naiipit lang talaga siya. So ito yung mga bagay na hindi niya pala kayang i-handle. Oh. So, ewan natin, pero para sa akin mga kababayan, ewan ko lang, no? Pero kung politika, pamilya, no? Minsan kasi nangingibabaw pa rin po talaga politika eh. Oh. So, ewan ko. Sabi ko sa inyo, sinto-sinto to, gulo eh. So ngayon, ito pa malupit. Oh. Sabi ni Sara Duterte kanina, no, nung transition, sabi niya kay pangalan nito? Kay bagong secretary ng Department of Education, Sani Angara, welcome to the chaos. Okay. We would like to... So, ito lang para mas malinaw. Ito yung sabi niya kanina. Teka lang. Welcome to the chaos daw. Welcome to the chaos. Sige. Bait-baitan lang si Inday. Hirap magtiwala, no? Sige. Warmly welcome Secretary Sani Angara to... We are warmly welcome Senator Sani Angara. My name is Sara Duterte and I am 5 years old. I am the new Miss Philippines in the universe. Ano Vice President? Tapos abogado, ganyan magsalita. Like to warmly welcome Secretary Sani Angara to the Department of Education family. Welcome to the chaos, Sec. Ayun na naman eh. Bumabanat ka na naman eh. Oh. Bumabanat ka na naman. Paano kapag tinanong ka na naman yan? Paano kapag tinanong ka na naman? Ano ibig sabihin ng welcome to the chaos? Sasabihin mo na naman, napaka-straightforward nun. Ayan na naman, bumabanat na naman. Okay. So, una mga kababayan, no? Actually, chaotic naman po talaga yung nangyayari sa education system natin. Totoo naman yon. Pero, syempre, mas lalong magiging chaotic, di ba? Pag si Sara Duterte po yung Deputy Secretary. Kasi po, nagbubundulan yung away ng politika. Well, at least si Sani Angara, tapos na po yung termino niya sa 2025. So, ako naniniwala naman ako na hindi naman magiging chaos. Di ba?
Posibleng may struggle, di ba? Posibleng merong hindrances, pero chaos, hindi. Hindi, pa sa tingin ko, hindi. Di ba? Merong mga challenges, pero sabihin mong chaos. Kasi pag sinabi mong chaos, mga kababayan, ayun yung parang, parang di mo na alam yung gagawin mo kasi ang gulo-gulo na. Parang nag-hallucinate ka na ano gagawin ko? Malamang ganun si Sara Duterte. Kaya niya nasabing chaos yung DepEd Secretary or yung DepEd kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya. Oh, ang gulo-gulo niya, hindi niya pa alam gagawin niya. Anong gagawin ko? Malamang ganon. Kasi pag sinabi mo kasing chaos, ano yan eh? Di ba parang, ewan ko ba, no? Alam ko naman nagbibiro lang si Sara Duterte, pero kapag pina-explain mo na naman sa kanya yan, di ba, malamang hindi niya naman masasagot. Parang yung parang yung designated survivor. O, gagawa ng isang joke, hindi niya naman pala masagot. Oh, parang hindi naging chaotic, wala namang siyang ginawa. Hindi kasi, marami siyang hindi ginawa. Ayun. 'Di ba? Yung mga hulog po ng mga teacher sa PhilHealth hindi natapos. Pati sa GSIS hindi natapos. Yung mga ghost student po sa K-12, 'di ba? Ang laking pera pa nang nawala po sa gobyerno. 'Di ba? Kaya nga po nag-conduct tayo ng rally, 'di ba? Na mag-resign si Sara Duterte. So successful po tayo doon. 'Di ba? Inaasar pa nga tayo ng mga banateros eh. Sabi ni Dada, 'di ba? Si Dada na gusto ko makasuntukan. Sabi ni Dada, konti ng mga pumunta. Ang konti ng pumunta doon sa rally. Kayang-kayang pabagsakin ng vice president niyan. O kita mo. Ano nangyari? Successful tayo. 'Di ba? Ilan lang kami pumunta noon? Siguro mga less than 300 ata. Pero successful po yung nangyari. 'Di ba? She is confused and doesn't know what to do. Kaya nga chaotic. Kaya nga Sir Edel, kaya nga malamang naging chaotic sa kanya kasi nga lutang eh. May problema dito, may problema doon, may problema diyan, may problema sa taas, may problema sa baba. Tapos ang ginawa niya, chaos, anong gagawin ko? Di ba? So yun mga kababayan, no? So kayo mga ka-streetwise, no? Ano masabi nyo nga po dito na, di ba? Kasi medyo marami tayong napag-usapan dito. So ano masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Sara Duterte na, kasi ito yung isang ebidensya na talagang hindi po talaga nangingialam si First Lady Lisa Marcos sa pamamalakad po ni PBBM. Oo. So, kayo ba, di ba, unexpectedly, di ba, naging witness si Sara Duterte doon po sa fake news po na ginagawa po ng mga DDS. So yan mga babae, so pa-comment lang po sa baba. So kayo ba, naniniwala ba kayo na isang haka-haka lang po talaga yung pinagkakalat po ng mga DDS na si First Lady Lisa Marcos po ang nagpapalakad ng Pilipinas at hindi si PBBM? So syempre, kung pagbabasihan po natin yung sinabi nga po ni Sara Duterte. Di ba? So yun mga kababayan, so dyan po sa 700 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Andyan po sa Team Replays, pa-comment na lang po sa baba. Okay? So, thank you mga ka-streetwise, and then next topic po tayo. Di ba?